Isang maganda pagpalang araw sa inyo lahat, mga kababayan, mga OFW. Halika't kain tayo. Tinatamad akong magluto ng kanin, kaya pumili ako ng half chicken. Ito na yung papartner natin, kubus. Ito yung tinapay dito sa Middle East, kubus. Yung mga nagtrabaho, mga OFW na nagtrabaho dito sa Middle East, gitnang silangan, alam na alam to. Ito yung tinatawag na tinapay na kubus. Okay. Tsaka half chicken. Tulad sabi ko, tinamad kasi akong magluto eh. Kaya bumili na ako nito. Tas muna, kanin. So, ito, katalong na to sa akin. Kasi kung minsan nagtitinapay lang din naman ako sa gabi. Ayan. Half chicken. Meron ding patatas na kasama. Hindi ko rin siguro maubos to. Marami. Hatiin muna natin. Ayan. Kumusta naman buhay-buhay? Mga kababayan, mga ka-OFW, halikat samahan nyo kung kumain. Ito, usually itong tinatawag na kubus dito sa Middle East, sa gitnang silangan. Ito yung replacement ng ng kanin. Kahit saan mapunta ka na restaurant, yan yung ginagamit na kanin. At saka yung anong tawag nun, yung nihiwa na mga beef o kaya manok. Shawarma. Ito rin yung ginagamit na pambalot. Kung nakakain na kayo ng shawarma, kainan na bukas, may trabaho na naman. So, ng ganyang buhay OFW, napakalungkot. Ang hirap kumain mag-isa. Dahil nga kanya-kanya kami dito eh. So, samo lang yan. Ito pala ay cheese. Dito sa Middle East, yung manok, ano lang yan, pambansang ulam. Kasi mura ang manok dito. Kung tutuusin, mas mahal pa nga ang gulay eh. Kasi malimit, nagugulay ako, bumibili ako, pag tinitignan ko yung presyo, mas mahal talaga. Kasi di lang pwede na lagi kang karne, di ba? Dito nga, yung hotdog, hindi kasi nang pinapansin sa dito. Sa atin, pag nag-hotdog kang sa umaga, vlog, social na, di ba? Dito, pag nag-hotdog ka, ulam mo, para kang kawawa. Yan yung kagandahan dito sa mga mayayamang bansa.
Dalawa to eh. So, pag naubos ko lang isa, hindi ko alam kung maubos ko. Solve na. Ito siya oh. Nilulukot ko. Sabay nguya ng manok. Itong kubos na to yung bagong luto. Lalong mas masarap. Malambot. Kumusta naman mga ka-OFW sa mampanig ng mundo? Halika't samahan niyo akong kumain. Pa-comment below yung mga OFW nagtrabaho sa Middle East. Alam na alam to. Tulad ng sabi ko, ito yung pinakakanin na. Sili. Medyo mahang pala. Mga dalawa pa na lang ano nakubos, medyo solve na eh. Pero nung medyo bata-bata pa, kulang yan. Lakas din ako ng kumain. Hanggang ngayon pa naman, kaso nga lang minsan kinukontrol ko eh. Kasi nakakaedad na tayo. Mahirap na. Lalo na sa gabi. Mahirap kumain ng marami. So, paano mga kababayan, mga ka-OFW? Kumusta naman ang buhay-buhay nyo dyan? Ako pala si Ronnie. Kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport naman channel ko, like, share, and subscribe. At huwag kalimutan pag-hit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Ano lang to? Videos para mayroon tayong remembrance someday. Kasi pag nagpugod na tayo, wala na. Hindi na natin may babalik yung mga ganitong sitwasyon. O yung balikan natin buhay OFW, iniisip nila madali, pero napakahirap. Para sa akin, sabi nga nila OFW ay isang bayani, pero para sa akin ang isang OFW ay isang napakalaking sakripisyo. Mag-comment kayo sa baba mga kapwa ko OFW kung totoo, at yung mga kababayan natin na nasubukan na rin nag-abroad. Sabi ko na isang napakalaking sakripisyo, kasi lahat, totoo yan, sasakripisyo mo lahat. Yung kasiyahan, namimiss mo lagi yung pamilya, kailangan natin magtiis para masustusan natin yung mga pangangailangan nila, pag-aaral ng mga anak natin. Pero sa totoo, napakahirap.
Ngayon, kung ikaw isang OFW, kasama mo ang iyong pamilya, maswerte ko. Yan lagi ko sinasabi. Meron pa nga yung pagkakataon, di ba, dati. Siguro, katulad ko rin kayo, first time na abroad natin, sabihin natin na mag-ipon lang tayo, ngalang taon, uwi na tayo, tapos yung kontrata, wala naman tayo na ipon. Kasi nga, pag sumeldo na tayo, ay diretso padala naman. Diba? At wala na rin matitira. Kaya maswerte yung mga, ang hirap mag-ipon, kaya maswerte talaga yung mga malaki talaga ang sweldo. Pero yung mga katulad kong FW na yung sweldo ay kumbaga minimum lang, nasa laylayam. Ang hirap mag-ipon. Yan yung katotohanan. Pa-comment below mga kababayan ko, mga ka-OFW, kung tama yung sinabi ko na ang hirap mag-ipon. Kasi nga, kada sweldo, pagkatapos ng sweldo, nagpapadala naman tayo ng pera. Hindi ko siguro maubos to. Marami. Kalahati, half chicken kasi to eh. Kaya sakripisyo lang, laban lang mga ka-OFW at mga kababayan ko sa Pilipinas. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. So, paano? Maraming salamat sa inyong pagsama at kakain muna ako. At maya pahinga, tulog, bukas trabaho na naman. Okay naman ang buhay ko dito eh, bilang isang OFW. Accommodation, trabaho, accommodation, trabaho. Napakalungkot. Napakahirap. Ang sarap pakinggan ang salitang OFW. Oh, maraming nagnanais na mag-abroad. Kaya bago ka mag-abroad, kailangan matatag ang loob mo. Malakas ang loob mo. Hindi pwede dito yung homesick. Kailangan labanan mo yan. Kasi kung hindi, dalawa lang ang iyong hahantungan. Umuwi or baka masira ang pamilya mo kung may pamilya ka na mag-abroad. Again, mga ka-OFW, pa-comment sa baba kung totoo yung sinabi ko. Kailangan, bago ka mag-abroad, matatag ang loob mo. Dahil sinasabi ko na yung dalawang patutunguhan. Recap, uwi ka dahil sa homesick or masisira ang iyong pamilya. Huwag kalimutan mag-comment sa baba at mag-subscribe. Like, share, and subscribe. At maraming salamat mga paro. Tapusin ko muna itong pagkain ko. Tapos pahinga na naman ako. At tulad ng sabi ko mga OFW, pa-comment sa baba kung totoo yung mga sinabi ko. Na buhay OFW ay hindi madali. Ngayon, bago ka mag-abroad, kung ikaw nangangarap, pumunta sa abroad, kahit sa bansa, kailangan matatag ang iyong kalooban. Matapang ka. Nasabi ko na, yung dalawa mong mangyayari sa buhay mo pag nagkataon. Totoo yan. Kasi ang daming nangyayari yan. Kasi almost 4.5 years ako Saudi, then here 20 years 20 years 4 months na ako dito. Ang dami kong nakikita. Kaya kung mahinang loob mo, hindi ka matatag, yung sinabi kong dalawa, yun ang patutunguhan ng iyong buhay. Kawawa ang iyong pamilya. Totoo yan mga ka-OFW. Again, maraming salamat sa iyong pagsama at tapusin ko lang tong pagkain ko. Kubus plus half chicken, kataron tayo dyan. Maraming salamat again. Have a nice and great day to all of you.
At kita-kits sa mga sunod kong mga videos.